Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Natulala ako sa katotohanang bumungad sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Galit, hiya at pagtataka ang bumalot sa buo kong pagkatao. Nanginginig ang mga kamay ko sa pagpipigil ng emosyon pero sa labis kong pag-iingat ay may umalpas pa ring konting damdamin. Paano naging posible na ang aking Lola Magda, ang babaeng matalino at matatag, tuso at makabago kong kumilos ay mahuhulog sa mga kamay ng isang lalaking gaya ni Yani? Napakarami kong tanong sa totoo lang dahil nalaman ko pa ang katotohanan sa ibang tao. Pero nang magkaharap kami ni Lola, sa halip na kumalma ay kaagad ko siyang kinumpronta. Bakit niyo po ako nagawang pagtaksilan, Lola? Bakit? Akala ko ba magkakampi tayong dalawa? Hayaan mo akong magpaliwanag, Apo. Ako man naguguluhan sa mga nalaman ko. Hindi ko matanggap. Minahal ko din si Yani kasi akala ko totoong mahal din niya ako. Paliwanag? Sa tagal niyo po akong nakasama sa bahay, ni hindi niyo pinagtangka ang sabihin sa akin ng totoo, tapos magpapaliwanag kayo? Niloloko niyo ba ako? Bakit niyo nagawa sa akin to? Akala ko pa naman totoong mahal niyo ako. Iha, huwag mo muna kasing lunurin sa galit ang puso mo. Kailangan mo kong pakinggan. Hindi ko naman alam na kasintahan mo ang binatang nakikipaglapit sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Lola. Yani ang pangalan ng boyfriend ko. Yani! Tumigil ka nga sa kangangawa, Sol. Naiinis na ako sa'yo. Sabi ko nga magpapaliwanag ako pero hayan at nagmamatigas ka na naman. Ang sakit kasing isipin na nagawa niyo akong traidorin. Akala ko pa naman, kayo ang perfect na lola ko. Pero nagkamali ako. Ikaw pala ang magbibigay ng matinding kabiguan sa akin. Singhal ko na siguradong yayanig sa aking abuela. Buong akala ko nga, hindi na niya ako papansinin pa kahit ilang beses ko na siyang sinigawan. Pero nabigla ako nang lumipad ang kanyang palad sa aking pisngi. Tama na ang panghuhusga mo. Apo lang kita, pero alam ko kung anong ginagawa ko. Kailan ko lang din nalaman na kasintahan mo pala si Yani. Pero dapat ding malaman mo na isa siyang manloloko at ginagamit niya lang tayong dalawa. Natigilan ako sa sinabi ni Lola. Alam kong galit ako sa kanya ngayon, pero hindi ko mapapalampas ang sinabi niya sa akin tungkol kay Yani. Ang pagiging manloloko para manakaw ang pera ng aming pamilya. Ang katotohanan na sinasabi niyang pagpapanggap ng lalaki sa amin na pinaglalaruan lang daw kami. Ako po si Sol, 19 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay kailan lang nangyari sa amin. Mga ilang buwan pa lang siguro nang muntik na kaming magkasira ng aking Lola Magda. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral sa kursong Business Administration. Hindi ko po maipagkakailang hilig ko ang mag-manage ng mga negosyo ng pamilya namin dati pa man. Ngayon lang ako nagkaroon ng label na matatawag kung pwede na dahil may diploma na akong maipagmamalaki sa iba. Ulila na ako sa aking mga magulang, Miss Winnie. Si Lola Magda na ang naging guardian ko simula noon. Hindi siya ang tipo ng lola na sobrang higpit na animo hindi ka makabasag pinggan sa harapan ng ibang tao. In fact, si Lola ang exact opposite ng isang mahinhin at mapamahiin na abuela. Naalala ko, madalas niya akong yayain noon na magsumba kaming dalawa. Apo, halika na! Magsumba na tayo! Lola, hindi pa po ako ready. Sandali lang po. Ay naku, ang apo ko, oo. Bilisan mo kasing magbihis dyan nang makaalis na tayo. Nakakahiya sa mga tinuturuan kong magsumba. Heto na po, nagpapabango lang po ako. Dapat lagi tayong nag-e-exercise eh. Aba, ayokong gumaya ka sa Mama Cecilia mo na namatay dahil hindi niya kinokonsidera ang healthy living. Ang papa mo naman, ganun din. Araw-araw sigarilyo, alak. Ginagamit niyang barkada sa pagluluksa dahil sa pagkawala ng mama mo. Kaya hayan, namatay din tuloy siya. Lola, hayaan na po natin sila. Masakit man isipin na pinili nilang magsama sa kabilang buhay at iniwan ako dito sa mundo, masaya na rin po ako para sa kanila. Kasi alam ko wagas ang pagmamahalan nilang dalawa na hindi sila kailanman maghihiwalay. Hay nako, mahal ko din naman noon ang lolo mo. Siyempre hanggang ngayon,
Pero hindi naman ako naging ganyan kadesperada na ihanda ang sarili sa pagsunod sa kabilang buhay. Syempre, mas magiging masaya din ako kung kagustuhan na ng poong may kapal na kunin ako. Ayoko naman siyang pangunahan. Kaya nga po masaya ako kasi kahit wala na po akong mga magulang, hindi niyo ako pinabayaan, Lola. Bakit ko naman pababayaan ang paborito kong apo? Lola, ako lang naman po ang apo niyo eh. Ay, Shasha, halika na at malilate na tayo. Aniya, katawa-tawa naman akong sumunod sa kanya palabas ng bahay at nilak ang aming pinto. Walking distance lang ang gym sa loob ng subdivision na tinitirhan namin. Simula nang mapunta ako sa poder ni Lola 10 years ago, naging mariwasa na ang buhay ko. Isa siyang retired principal sa isang kilala at pangmayaman na university dito sa syudad. Kung dati, kailangan niya magsilbing role model para sa mga propesor at mga estudyante, ngayon masasabi kong ginagawa na niya ang lahat ng naisin niya. Umaastang dalaga sa kabila ng edad niya, gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya at lahat ng sigurado kung makakapagpakumpleto sa pagkatao niya. Siya nga pala, Lola, kailan ko po makikilala ang boyfriend niyo? Next month pa ang balik niya galing Hawaii. Alam mo na, negosyante kaya palaging umaalis. Sa katunayan, napag-iisipan ko na nga mag-invest din sa business niya para naman mapalago ko ang pera natin. Lola, hindi naman po nalulugi ang bake shop Iba naman yun, Apo. Isa na ang bake shop sa nakatakda kong ipamana sa'yo. Iba naman syempre kung may iba pa akong investment, hindi ba? Gusto ko magbubuhay Reyna tayo hanggang sa tumanda at mag-ulyanin. Si Lola talaga, oo. Buhay Reyna daw. Ano pa nga ba? Ayoko naman na ubusin natin ang oras sa panahon natin sa pagiging miserable. Kahit kailan, ang tunay na kasiyahan ay hindi nabibili ng pera. Nasa nagdadala yun kung magagawa ba? Si Lola nangangaral pa. Ang dami pang sinabi. Ang gusto ko lang naman malaman kung kailan mo ipapakilala sa akin ang boyfriend mo. Sigurado ka na ba sa kanya, La? Baka naman pag nagsama na kayo, alilain ka lang niya at saktan. Ay, hindi mangyayari yun, Apo. Huwag kang mag-alala para sa akin. Kontrolado ko ang lahat, alam mo yan. Tumango na lang ako sa sinabi niya sa akin. Alam ko naman na palaban si Lola at hindi siya papayag na apihin ng kahit na sino. Yun din ang gusto ko. Kaya naman ng mga sumunod na linggo, inabala ko ang aking sarili sa paggawa ng schedule para sa date namin ni Yani, pati na ni Lola at ng kanyang boyfriend. Nakaset na ang oras at petsa, maging ang pagkain nakahain na. Kaming dalawa ni Lola noon nakaupo pareho sa aming mga upuan. May 2 bakante pang naghihintay para sa pagdating ng aming mga bisita. Sa araw na yun, magkikita-kita kaming 4. Kaso lang halos 1 oras na kaming nakaupo at nanlalamig na rin ang pagkain hindi pa rin dumarating ang 2 lalaki. Parang magkakilala yata si Yani at ang boyfriend mo, Lola. Bakit mo naman nasabi yan, Apo? Kasi po hanggang ngayon hindi pa rin sila dumarating Malamig na tong pagkain, no? Sige, tatawagan ko na ang kasintahan ko. Kailangan kong malaman kung ano bang dahilan at hindi pa siya nakakapunta rito. Mabuti pa nga po, Lola. Nagkanya-kanya kami sa pagtayo at kuha ng cellphone. Nakausap na ni Lola ang boyfriend niya, hindi ko pa rin makontak si Yani. Ilang beses akong nagdial pero out of coverage area ang phone niya. Nagpa siya akong magpalipas ng ilang sandali hanggang sa tuluyan na ngang matapos si Lola sa pakikipag-usap sa phone. Magaan ang kanyang pakiramdam at nakangiti. Hindi kagaya kanina, medyo naiinis na rin yata dahil sa boyfriend niya. Nang maupo si Lola, ako naman ang kumalikot sa cellphone ko. Ilang sandali pa, nagri-ring na ang cellphone. Yani, bakit out of reach ang phone mo? Kanina pa kita tinatawagan Naiinis na nga ako sa iyo Pasensya na, baby. Naging busy ako ngayong araw Busy? Hindi ba't pinakancel ko ng lahat ng schedule mo ngayong araw? Bakit may tinatrabaho ka pa? Sorry na, baby. Emergency kasi. Hindi ko maiwan. Biglaan Babawi na lang ako next time. Okay lang ba? Hindi ko alam kung may next time pa ba. Naiinis na kasi ako sa dami ng excuses mo Kung sana maaga pa kanina nagsabi ka na para hindi na ako umasa sa wala. Hindi yung pinagmumukha mo kung tanga sa kahihintay sa'yo. Hindi ka agad nakapagsalita si Yani sa kabilang linya. Huminga lang siya ng malalim.
Babawi na lang ako sa'yo, okay? Kapag na-close ko na ang deal na ito sa isang client, pangako, lilibre kita saan mo man gusto. Ilibre mo na lang ang sarili mo, Yani. Tutal palagi mo na lang tong ginagawa sa akin eh. Hindi ka na nahiya sa lola ko. Pati siya dinamay mo pa sa pang-iinjan mo sa akin. Pareho kayo ng boyfriend niya. Dala ng labis na galit, pinatayan ko siya ng tawag. Alam ko naman na walang patutunguhan ng pakikipag-usap ko sa kanya. Lumapit ako kay Lola noon, abala na sa pagkain. Lola, bakit parang masaya ka pa? Tumawag kasi ang sweetheart ko, apo. Aniya, magkita na lang kami sa bar mamayang 11:00. Busy kasi siya kaya hindi makaalis eh. Ano? Nababaliw na ba ang lalaking yan, Lola? Alam na niyang madilim na at babiyahe ka pa. Tsaka may maintenance ka kaya kailangan mong matulog ng maaga. Diyos ko naman siya, oo. Apo, ngayon lang naman ito. Tsaka pangako, mabilis lang ako. Lola, hindi ako papayag, okay? Nasaan na ba ang cellphone mo? Hayaan niyo po akong kumausap sa boyfriend niyo. Apo, wag na. Nakakahiya naman. Baka awayin mo pa ang jowa ko eh. Tsaka okay na ako. Hindi naman inaabot ng kinabukasan ng tampo ko eh. Masyado na akong matanda para malungkot. Huminga na lang ako ng malalim. Buti pa si Lola, kalmado at masayahin pa rin kahit hindi sinipot ng jowa niya. Samantalang ako nang gagalaiti sa inis kay Yani. Kaya naman para hindi mawala ang saya sa mukha ni Lola, pinayagan ko na lang siyang makaalis. Pero may kasama siyang gwardya. Hindi ako papayag na basta na lang siyang umalis nang walang kasama. Barang pupuntahan niya kaya kailangan mag-iingat siya. Maraming salamat, apo ha. Malaking bagay sa akin ang pagpayag mo. Pangako, mag-iingat ako. Alam ko naman po yon, Lola. Tsaka ayokong mawala yung magandang ngiti sa mukha ng lola ko. Aba, hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, ano? Ikaw talaga, apo. Ginaya mo pa ako. Nagtawanan pa kaming dalawa at nagyakapan. Alam ko naman na ang pagiging mahinahon ko lang at maintindihin ay sapat na para kay Lola. Ayoko nang maglitanya siya at banggitin na naman ang namayapa kong mga magulang para lang konsensyahin ako. Kinaumagahan, nakipagkita sa akin si Yani. Hindi pa ako nakakapasok sa opisina nang tawagan niya ako. Magkita tayo sa restaurant, please. Para saan pa? Sinira mo ng tiwala ko sa'yo. Bigyan mo naman ako ng chance. Ngayon lang naman eh. Tigilan mo na ako, Yani. Puro ka na lang palusot. Dahilan. Nakakainis ka na ah. Ewan ko ba kung bakit ako pumapayag sa lahat ng gusto mo. Mag-usap nga kasi tayo. Ayokong umalis ka ngayon nang hindi tayo nagkakabati. Inalalayan ako ng lalaki para makaupo sa naroong pwesto. Iilan pa lang ang mga customers sa nasabing restaurant dahil maaga pa. Napatingin ako sa mga pagkaing nakahain sa mesa. Puro mamahalin at masasarap na putahe ang nakalatag doon. Dahil maaga akong umalis ng bahay at hindi na nakapag-almusal, nakaramdam ako ng gutom. Tumawa pa nga si Yani nang marinig ang pagtunog ng aking tiyan. Alam kong gutom ka na. Sige na, kumain na tayo. Kakain ako pero hindi ibig sabihin makikipagbati na ako sa'yo ha. Baby, mamaya na natin pag-usapan yan. Pangako, makukuha mo lahat ng paliwanag ko. Basta kumain na muna tayo. Hinarap ko nga ang pagkain. Galit-galit muna kami sa harapan ng grasya. Walang pansinan kumbaga. Sunod-sunod ang pagsubo ko habang panay naman ang hain ni Yani. Pinagsisilbihan ako na tila ba pinakikiramdaman niya ang magiging reaksyon ko sa pagkaing nakahain. May kailangan akong isarang business deal kahapon. Hindi ko naman pwedeng iwanan kasi malaking halaga nakasalalay dun. Biglaan yung pagdating ng client kaya hindi ko matanggihan. Wala na akong magagawa, nariyan na yan eh, nangyari na. Ang sa akin lang, wag mo na sanang uulitin ha. Nakakairita kasi. Alam mo yung asang-asa ko na maipapakilala kita kay Lola, tapos malalaman ko hindi ka pala tutuloy. Hindi lang ako ang pinaghintay mo kagabi ha, pati si Lola. Pasensya na baby. Pangako, hindi ko na uulitin. Gagawa na ako ng paraan para matuloy na susunod na meetup natin. Walang gana akong tumango at pinagpatuloy ang pagkain. Alam ko naman na balak talaga ni Yani na makabawi sa akin, kaya naman para malaman niyang malaki ang tampo ko sa kanya, hindi ko siya gaanong pinapansin. Hindi tuloy ako nakapasok sa bake shop ng araw na yon. Kinagabihan,
Napansin ko namang bihis na bihis si Lola. Tipong kumikislap ang mga alahas na suot niya. Ang mukha ay puno na naman ng makapal na makeup at ang damit ay sexy pero alam kong bagay naman sa kanya kahit may katandaan na. Oh Lola, saan ka pupunta? Hay Iha, heto aalis muna ako ha. Abay gabing-gabi na Lola, saan ka naman lupalo pupunta? Gusto ko lang naman libangin ang sarili ko Iha, hayaan mo na ako please. Lola, hindi kita pinipigilan na maglibang, pero ilagay nyo naman po sa lugar. Para kayong teenager na tumatakas ng bahay, alam nyo ba yon? Tsaka Diyos ko, hindi na kayo pwedeng mahamugan at alam nyo naman na may maintenance na kayo. Ilang oras lang naman akong mawawala, Sol. Hindi mo na kailangan mag-alala para sa akin. O siya, papayagan kita Lola, pero kailangan mong magsama ng bodyguard, okay? Apo! Huwag matigas ang ulo, Lola, or else hindi kita palalabasin ng bahay. Sambit ko sa kanya na ikinamaktol niya. Alam kong may pagkakataong nagtatantrum si Lola pero hindi pa yun bunga ng katandaan niya. Madalas niya kasing ikwento sa akin na wala siyang kalayaan nung kabataan niya. Mahigpit daw ang lolo ko sa tuhod at halos ayaw siyang palabasin nang hindi kumpleto ang detalye sa kung saan siya pupunta at kung ano ang gagawin niya. O siya, papahayag na ako. Pero sabihan mo yung sasamang bodyguard sa akin na sa labas lang siya maghihintay ha? At makatakasan ko siya. Ha? Yan ang wag na wag mong gagawin Lola. Ako mismong susundo sa'yo. Natatawa kong wika. Kung minsan talaga umaastang bata si Lola. Tapos nagpapaasikaso siya sa akin. Gusto niya na lagi siyang pinapansin. Palitan naman kasi kaming dalawa eh. Kapag ako naman ang namroblema, siya naman ang nagiging mature at inaalo pa ako hanggang sa magawa ko ng sabihin sa kanya ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Nang gabing yun, hinayaan kong lumabas si Lola. Hindi ko na rin kasi siya maasikaso dahil may trabaho pa ako bukas. Pasado 3:00 na ng madaling araw nang magising ako. Nagpasya akong magpunta sa kusina para uminom ng tubig. At saktong namataan ko ang paparating na kotse na alam kong ginamit ni Lola kanina. Nagtaka ko, siya ang driver na bumaba mula sa sasakyan. Nasa naman kaya ang bodyguard niya? Sinalubong ko siya para mabigyan linaw ang pagtataka ko. O Lola, nasan po ang bodyguard niyo? Ay, Sol, apo, gising ka pa pala. At bakit ngayon ka lang Lola? 3:00 na ng madaling araw ah. Ikaw naman. Nag-enjoy lang ako ng husto kaya hindi ako nakauwi kaagad. Tsaka pinauwi ko na kanina ang bantay dito. Baka hindi mo lang napansin kasi sabi ko sa kanya na huwag ka nang gisingin eh. At kailan ka nagsimulang maging pasaway, Lola? Ikaw ha, napapansin ko nagiging madalas na ang pagpunta mo sa bar. Nasaan ba ang boyfriend mo at hindi ka man lang niya pinigilan na tumambay doon? Siya nga ang kasama ko, apo, kaya huwag kang mag-alala para sa akin. Kita mo naman, hindi ako napahamak, hindi ba? Okay ako. Okay ka nga po, pero ako naman ang hindi makatulog ng maayos dahil sa pagiging pasaway nyo. Inalo-alo ako ni Lola na para bang mabuting tupa. Sa halip na maglitanya, hinayaan ko na lang muna siyang makatulog. Araw ng Sabado. Nasa garden ako at nagbabasa ng mga files ko sa laptop nang dumalaw si Mang Elmer, ang albularyong kaibigan ko. Nakilala ko siya dahil anak niya ang kaibigan at dating kaopisina na yumao na dahil sa sakit na cancer. Nangako ako sa puntod ng aking kaibigan na aalagaan ko rin ang tatay niya kaya naman simula noon itinuring na rin akong anak ni Mang Elmer. Yeah, kumusta? Mang Elmer, salamat po at napasyal kayo Ayos lang po ako, kayo po. Ito, may dala akong ginataang bilo-bilo. Naparami kasi yung luto ko kaya naisip ko na lang na dalan kayo ni Magda. Naku, mukhang masarap po yan Halina po, sabay na natin kainin yung dala nyo. Nasa loob po si Lola at nanonood ng yoga exercise sa TV. Ganun ba? Abay nakakatuwa naman yung pinagkakaabalahan ng lola mo. Talagang magiging sexy siya niyan. May naaamoy akong kakaiba. Mang Elmer magtapat nga po kayo sa akin. May gusto kayo sa lola ko, no? Madalas ko po kasi kayong napapansin na dumadalaw sa amin at nagdadala ng kung ano-ano. Ay, Huwag ka nang umasa, Elmer. Wala kang tiyan sa akin, ano?
In a relationship na kaya ako. Huwag kang magsalita ng tapos, Magda. Asawa nga, naaagaw pa eh. Ano pa kaya ang boyfriend-girlfriend lang? Ako ang kapalaran mo, sweetheart ko. Kaya habang maaga pa, tanggapin mo na lang ang pag-ibig ko. Che, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Elmer. Hindi ako kailanman papatol sa'yo. Ay, tignan natin. Tama na po yan. Thunders na kayo kaya wag nyo nang pagtalunan pa ang mga bagay na pwede nyo namang totohanin pagdating ng araw. Ang lakas naman kasing magpakyut ng gurang na lalaking yan. Nakakairita. Pweh, Sus, galit-galitan ka pa eh. Nakukyutan ka naman talaga sa akin. Kunwari ka lang kasi nahihiya ka sa apo mo. nanggagalaiting inirapan ni Lola Magda si Mang Elmer. Tuwang-tuwa naman akong pinagmamasdan silang dalawa. Ang totoo po niyan, wala akong problema sakali mang gusto hindi nilang dalawa na mag-settle down. Mabuting tao si Mang Elmer. Alam kong safe si Lola sa kanya. Ang sa akin lang, kailangan ko munang makilala ang boyfriend niyang minsan. Naisip kong pakawala dahil siya pa ang nagyayaya kay Lola na makipagkita sa bar ng 10 oras ng gabi. Kagaya ng mga sumunod na linggo, ilang sunod-sunod na gabi nang napapansin kong panay ang lakad ni Lola. Habang tumatagal, nagiging grabe na ang pananamit niya. Mistula na siyang matrona dahil overdressed na siya. Ang makeup naman sa muka, halos mga half-inch na ang kakapalan. Pati nga kilay niya na sa halip normal na buhok lang, pinatanggal niya at pinalitan ng tattoo. Sa tuwing tatanungin ko naman siya kung sino ang kanyang kasama, dinadahilan niya kagad ang boyfriend niya. Isang gabi, sinubukan kong mag-imbestiga dahil sa labis kong pag-aalala kay Lola. Nangalap ako ng mga mahahalagang impormasyon na may kinalaman sa boyfriend niyang ni minsan hindi ko pa nakikilala. May nakuha kong cellphone number at address ng bar na madalas niyang puntahan. Nagpasya kong puntahan ang lugar na yon. Hindi ko akalaing makikita ko kagad ang kotse ng lola ko sa parking area. Kabado man, nagpasya kong pumasok sa loob. Sa isang VIP room ako hinatid ng waiter pagkatapos kong hanapin si Lola. Sa may pinto, narinig ko ang masaya niyang pagsasalita kasama ang isang lalaking may pamilyar na tinig. Kinabahan ako pero kailangan kong makasigurado. Pinakinggan ko muna ang naging pag-uusap nila. Han, kailan ka ba magpapakita sa apo ko? Alam mo bang matagal ka na niyang gustong makilala? Gusto kong patunayan sa kanya na ang mga bagitong lalaking kagaya mo may pag-asang magmahal ng kagaya ko. Han, alam ko naman yun. Kailangan ko lang muna ng panahon. Alam mo naman na busy ako sa trabaho eh. At saka sapat na sa akin na ikaw muna ang kasama. Maiintindihan naman siguro ng apo mo. Ah, siya, sige na nga. Basta sa susunod na imbitasyon niya, pumunta ka na ha? I love you, Han. Paano pala ang proposal ko sa'yo, Han? Kailangan ko na kasi ang big investment mo eh. Alam mo na, para mapalago ko naman ang business ko. Huwag kang mag-alala. Pipirmahan ko ang papeles mo. Basta magkita na lang tayo sa susunod na araw, ha? Kay lakas ng naging pagkabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko nga, masisira ang aking ulo. Hindi ko akalaing si Lola Magda at si Yani ang maririnig kong magkasama sa loob. Si Yani, Miss Winnie. Si Yani na boyfriend ko at malamang boyfriend din ni Lola. Bigla kong binuksan ang pinto. Nang mga sandaling yon, wala na akong pakialam sa kung ano pang sasabihin nila. Dahil ako mismo ang nakabuking sa kanila. Masamang-masama ang loob ko sa natuklasan. Malinaw na si Yani ang kasintahan ng lola ko, kaya kahit anong imbita ko para magpakilala, ayaw niyang magpakita. Ha? Apo? Baby! Wow! So kayo pala magkasama? Kayo ni Lola, ha, Yani? Baby, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Nag-aalala ako kay Lola kaya sinundan ko siya dito. Hindi ako mapalagay lalo na kapag nawawala siya sa gabi. Tapos ngayon, malalaman kong magkasama kayong dalawa? Iha, apo, magpapaliwanag ako sa'yo. Pakinggan mo naman ako. Matagal ko nang kilala si Yani. Kilala ko ang pamilya at pinagmulan niya. Matagal na rin kasi kaming magkasintahan. Ang hindi ko lang maintindihan, siya din pala ang Yani na boyfriend mo. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa inyo, Lola. Dala ng labis na sama ng loob, iniwan ko silang dalawa. Umalis ako at umiiyak na nagmaneho pa uwi. Ni hindi ko na sila nagawang pakitaan pa ng matinding kalungkutan.
Namanhid bigla ang buong katawan ko sa labis na sakit. Pagdating sa bahay, galit na pinagbabato ko ang lahat ng gamit na alam kong bigay sa akin ni Yani. Tila ba nawawalan na ako ng gana na magtiwala kahit kanino. Ang sakit lang isipin na maging si Lola, tinraidor ako. Nang dumating siya sa bahay, hindi ko siya kinausap. Ipinakita ko sa kanya ang matinding pagtatampo ko. Tinitingala ko si Lola, pero ngayon basta na lang bumagsak ang kalooban ko dahil sa kaalamang magkaribal pa pala kami sa iisang lalaki. Ilang beses akong sinubukang kausapin ni Yani. Minsan inaabangan niya ako sa labas ng bahay namin, sa bake shop o kung saan man na sa tingin niya ay pwede niya akong sundan. Tuloy, marahas ko siyang sinampal. Sol, pakinggan mo naman ako. Alam kong galit ka sa akin dahil nagawa kong i-two-time kayo ng lola mo. Pero hindi ko naman sinasadya eh. Tama na, Yani. Baliwala din naman ang mga paliwanag mo eh. Akala mo ba masaya ako sa ginawa mo? Sa dami ng babaeng pwede mong paglaruan, kami pa ng lola ko? Hayop ka? Mahal niya ako. Kaya lahat ng gusto ko susundin niya. At kapag sinabi ko sa kanya na layuan ako, malamang papayag din siya. Eh gago ka pala eh. Wala kang karapatang saktan ng lola ko. Buisit ka? Napakalandi mong klaseng lalaki. Mahal kita, Sol. Pwes itigil mo ng pagmamahal mo sa akin dahil hindi ko nakikilalanin pa yan. Kung hindi pa malinaw sa'yo, sige, ipapaalam ko na sa'yo ngayon pa lang na maghiwalay na tayo. Wala kang kwentang tao. Padabog akong nilayasan siya at hindi naman nangulit pa si Yani. Simulat sa pool, akala ko sa pelikula ko lang makikita at mararanasan ng mga ganitong pangyayari. Hindi ko akalaing ako mismo magiging biktima ng manlolokong lalaki na walang ibang alam gawin kundi ang lokohin ako maging ang lola ko. Hindi man ako pariwarang apo o pasaway pero sa pagkakataong yun, napilitan akong uminom ng alak. Magpakalasing para makalimutan ko sandali ang sakit at sama ng loob. Tsaka naman lumapit sa akin si Lola Magda. Apo, alam kong galit ka sa akin pero baka naman pwede na tayong mag-usap. Pasensya na po kung hindi maganda ang pakikitungo ko sa inyo ngayon, Lola. Nasasaktan lang po kasi ako sa mga nalaman ko eh. Bakit ganun, Lola? Seryoso sa akin si Yani eh. Nakita ko naman sa kanyang mga mata. Tapos bigla kong malalaman may iba pala siya. Tapos ikaw pa? Ang totoo, hindi ko din alam kung paano nangyari yun, Iha. At humihingi ako sa iyo ng pasensya kasi hindi ko talaga alam kung ano ba ang totoo. Siguro, kaya natin hindi makita ang mga kasintahan natin kasi kapag iniimbita ko siya o iniimbita mo siya, hindi naman sumisipot. Alam kong galit ka sa ngayon pero kailangan mong linawin ang isip mo. Kailangan mong malaman na ang lalaking akala natin ay nagmamahal, mukhang pinaglalaruan lang tayo. Ano pong ibig niyong sabihin, La? Si Yani ay anak ng dating kasintahan ng mama mo. Akala ko baliwala na sa kanyang mga nangyari noon pero nagkamali ako. Nilapitan niya ako at sinuyo. Nagpakita siya ng kabutihan. Pero lahat ng yon, pagpapanggap lang pala. Naghihiganti siya dahil hindi namin tinulungan ang naghihingalo niyang ama noon. Ano naman ang kinalaman natin sa tatay niya? Hiwalay naman na pala eh. Bakit kailangan niyang maghiganti? Mahabang kwento, Apo. Pero ang tatay kasi ni Yani, ang dating kanang kamay ng asawa ko sa negosyo. Pinag-aral namin, binigyan ng magandang buhay at pangalan. Pero hindi pa siya nakontento. Ginusto niyang maging kasintahan ng mama mo sa kabila ng kaalaman namin na may anak siya sa ibang babae na hindi namin nakikilala. Umayaw lang si Cecilia noon dahil nagmamahala na sila ng papa mo. Kaso nagsimula na siyang gumawa ng milagro sa kumpanya natin. May mga nawawalang malaking halaga ng pera. Mga shares na nililipat sa pangalan nila. Matalino ang papa mo at nahuli niya ang salarin. Ipinakulong namin ang papa ni Yani pero nagkasakit siya sa bilangguan. Nakiusap lang ang mga kapamilya niya na iatras ang kaso at ibabalik nila ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Kaso ayun, namatay nga ang ama niya at nawalan na kami ng balita ng mailibing ang lalaki. So hindi niyo po alam na anak ng dating empleyado niyo si Yani? Wala akong ideya noon, Apo. Hindi ko alam na nariyan lang si Yani na naghihinagpis sa pagkawala ng ama niya. Ngayon ko lang nalaman ang totoo at natatakot ako baka saktan ka niya dahil sa pagkakamali ng mama mo noon. Lola, sorry po kung nagtanim ako ng sama ng loob sa inyo. Pero alam ko naman po na hindi pagkakamali ang tumanggi sa mga taong hindi naman talaga natin mahal.
Ipinaliwanag sa akin ni Lola na totoo naman daw ang paglapit sa kanya ni Yani. Hindi niya matanggihan dahil kahit malaki ang agwat ng lalaki sa kanya, tila ba kayang makipagsabayan ni Yani sa kanya. Kaya umamin si Lola na nahulog nga ang loob niya kay Yani. Nasaktan ako pero hindi ako nagalit kay Lola. Mas nagduda na ako ngayon sa pagkatao ni Yani. Maliban sa impormasyon na binigay sa akin ni Lola, nagsimula din akong mag-imbestiga. Inalam ko kung ano bang lihim ni Yani at kung sino ba talaga ang lalaki. Totoo ang lahat ng nakalap na info ni Lola Magda. Ayun nga lang, may isa siyang bagay na hindi sinabi sa akin. Pero marahil, alam kong alam din ng aking abuela, ang pagiging mangkukulam ni Yani. Sinabi ko kay Lola ang lahat ng aking mga nalalaman. Kung ganon, kailangan natin mag-ingat. Hindi pwedeng basta na lang tayong magtiwala pa muli kay Yani. Patawarin mo ko, Apo. Masyado kong nagtiwala sa kanya. Hindi ko naman akalaing aabot sa ganito ang sitwasyon natin. Kung sana, inisip ko muna ang kapakanan mo bago ko nagpasyang pumasok sa relasyon. Lola, nangyari na po yun. Pasensya na rin po kung nagalit ako sa inyo. Hindi ko dapat dinamdam ang mga nalaman ko. Ang mahalaga, ayos na tayo ngayon, Apo. Si Yani na lang ang kailangan nating balikan. May mga shares pa naman akong balak sanang ibigay sa kanya nang dahil sa pagiging marupok ko. Pasensya na kung masyado kong nagtiwala sa kanya. Pero wala pa naman po kayong pinipirmahan, ano po? Wala, Iha. Yan lang ang isa sa maipapangako ko sa'yo. Wala akong binigay sa kanya at wala akong anong papeles na pinirmahan. Munti ka na, oo, pero hindi nangyari. Sambit niya sa akin. Kahit papano napanatag ang loob ko sa sinabi ni Lola. Kahit kailan, basta ang kayamanan na ng pamilya ang pag-uusapan, alam kong maingat naman si Lola. Nagpatuloy ako sa pag-iimbestiga. Hanggang sa isang araw, habang nasa kalagitnaan ako ng pagmamaneho, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Elmer. Napangiti ako pero sinagot naman ang kanyang tawag. Mang Elmer, nakakatuwa naman po at napatawag kayo. Yeah, salamat naman at sinagot mo ang tawag. Pauwi ka na ba? Baka naman pwedeng dumiretso ka sa ospital. Sinugod namin ang lola mo pagkatapos niya madisgrasya. Ano po? Paano naman siya madidisgrasya? Nasa bahay siya. Nahulog ang lola mo sa hagdan. Nabago ang ulo niya sa semento. Duguan siya kaya kailangan kong isugod kasama ang ilan sa mga kapitbahay niyo. Kay lakas ng kabog ng aking dibdib na minaneobra ang kotse papunta sa ospital na sinasabi ni Mang Elmer. Panay ang dasal ko na sana maging okay lang si Lola Magda. Nasaan ba kasi ang mga kasambahay, ang mga bodyguards? Hindi man lang ba inalalayan si Lola? Mang Elmer! Sol, mabuti na lang at nandito ka na kagad. Kamusta po si Lola? Pasensya na kayo, hindi ko kayo kagad nasamahan. Bumabiyahe kasi ako eh. Ano po bang nangyari? Ang kwento kasi ng mga kapitbahay niyo, may lalaking nagpupumilit na makipag-usap sa lola mo. Bandang huli, pinayagan na lang siyang pumasok dala ang mga papeles. Mukhang may idea na ako kung sinong tinutukoy niyo, Mang Elmer. Galit kong wika at saka muling nagpaalam sa kanya. Alam kong si Yani ang nakausap ni Lola at marahil nagtulak sa kanya sa hagdan ng mag-away sila dahil sa mga dala niyang papeles. Muli akong nagmaneho at nagtungo sa tinutuluyan ni Yani. Mabuti na lang mukhang naroon ang lalaki. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad akong pumasok sa loob. Malamlam ang liwanag sa sala nang tumuloy ako. May kuryente naman pero hindi gumagamit si Yani ng ilaw para magliwanag sa paligid. Sa halip, itim na kandila ang ginagamit niya. Yani, alam kong nandito ka. Harapin mo ko. Walang iya ka talaga. Hindi ka pa nakontento sa pagtututay mo sa amin ng lola ko? Talagang pumunta ka pa sa bahay para saktan siya? Baby ko, mabuti naman at nagpasya ka ng puntahan ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malala ang ginawa ko sa lola mo eh. Siya naman kasi nagmamatigas eh. Ayan, nadisgrasya tuloy. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya. Bakit ako mahihiya? Binabawi ko lang ang dapat na para sa akin. Kasalanan ng lola mo noon kung bakit namatay ang papa ko. Umasta silang mga magulang sa ama ko noon. Pero hindi naman nila pinanindigan. Sa halip, pinakiramdaman lang nila na mapagtanto nilang malapit nang mamatay si papa. Magnanakaw ang papa mo. Ninakaw niya ang shares ng kumpanya namin. Nilipat sa ibang pangalan. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa sa ginawa niya?
Siyempre, ginawa nila Lola ang tama. Kayo lang ang hindi na kontento sa kung ano ang meron kayo. Nagpupumilit kayo sa hindi nyo naman dapat na tinatamasa. Naggalit ang lalaki dahil sa mga sinasabi ko. Akala ko nga sasaktan niya ako eh. Umasta kasi siyang iaangat ang kanyang kamay na para bang manununtok na. Mabuti na lang nagawa ko pang umatras. Umalis ka na! Bago pa kita kalad ka rin palabas. Huwag mo na akong guguluhin dahil kahit ano pang panghuhus gagawin mo sa akin, hindi na ako matatakot sa inyo. Talagang wala kang kahihiyan. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang may atraso sa amin at hindi ako. Kaya wag mo nang susubukang gamitin ko ang mga salita mo na may kinalaman sa nakaraan dahil hindi mo ako mapapatamaan yan. Gigil kong wika at saka ko binirahan ng alis. Ang totoo niyan, sa likod ng pinto lang ako nagtago. Lihim na nakikinig sa mga pinagsasasabi niya. Hindi niya alam, palihim akong pumasok ulit nang malingat siya. Sa likod ng sofa ako nagtago. Pinakinggan ko kung anumang pinaggagawa niya. Nakita kong kumuha siya ng papel at may sinulat na pangalan. Tapos may nilabas siyang bungo ng tao sa ilalim ng divider. Binulungan ng bungo tsaka pinasak ang papel doon. Napakawalang iya talaga ng lalaking to. Masamang mangkukulam. Hindi ko siya mapapatawad kapag may nangyari sa lola ko. Gigil kong wika. Sinubukan ko sanang kunin ang papel na yun sa loob ng bungo pero hindi ako makahanap ng pagkakataon. Nang saglit siyang pumasok sa kwarto, ginamit ko na lang ang sandaling yon para tumakas at bumalik sa ospital kung saan nakakonfine si Lola. Mang Elmer, maraming salamat po sa pagbabantay kay Lola ha. Malaking bagay po ito para sa akin. Walang anuman niya. Kahit ano gagawin ko para sa lola mo. Ay siya nga pala, saan ka ba nang galing? Hindi ko nga po alam kung maniniwala kayo o hindi, Mang Elmer eh. Pero nalaman ko pong isang mangkukulam ang lalaking minamahal ko at kinukulam niya yata kami. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Mang Elmer. Hindi ko nga alam kung bakit nagawa ni Yani sa amin to eh. Ang paliwanag naman ni Lola noong hindi pa siya na-ospital, gusto daw pong maghiganti ni Yani kasi hindi man lang naipagamot ng lolo at lola ko ang papa niya. Pero Iha, hindi naman kasalanan ng anak at apo ang naging kasalanan ng matatanda. Hindi kayong dapat na nagbabayad sa kasalanan ng inyong kadugo. Ewan ko nga po kay Yani, ang kitid ng utak. Mangkukulam baka mo. Hayaan mo at matutulungan kita sa bagay na yun. Sumama ako kay Mang Elmer sa bahay niya. Dito ipinakita niya sa akin ang mga posibleng uri ng kulam na ginawa ni Yani sa amin. Paktol ang tawag sa kulam kung saan isusulat ang pangalan ng tao sa papel tsaka ilalagay sa mga butas ng bungo. Kapag nagtagumpay ang mangkukulam sa kanyang ritual, magsisimula ng magkasakit ang mga taong gustong kulamin hanggang sa manghina at mamatay. Ang dami palang klase ng kulam ano, Mang Elmer? Tama ka, Iha. Sa katunayan, sila ay hindi rin naiiba sa mga aswang. Takot sa asin at metal. Kung may kaalaman ng isang tao tungkol sa pangungulam, alam niyang pwedeng maging simpleng pangontra ang barya para hindi tabla ng kulam ang isang tao. Hindi pa naman siguro kami nakukulam ni Yani. Kanina ko palang kasi nakitang ginawa niya eh. Huwag tayong maging kampante, Iha. Ang mangkukulam, hindi yan umaamin kahit kailan. Ni hindi nila ipinagmamayabang ang mga kaya nilang gawin kasi nga, mga tuso sila. Lahat ng pananakit na gusto nilang iparana sa inyo ay lihim nilang pinagdiriwang. Ano po ang gagawin ko, Mang Elmer? Kailangan mo ng anting-anting. Huwag ka mag-alala. Meron ako natatanging pangontra. Ipapahiram ko ito sa iyo para sa proteksyon mo. Kaya ka nitong ilayo sa mga pagtatangka ng mga mangkukulam na isailalim ka sa hipnotismo. Pati sa bagay na yon, marunong din ang mangkukulam? Diyan sila magaling. Ginagamit nila ang isipan ng tao para makakontrol. Para maiutos nila ang lahat ng bagay na hindi nila nagawa. Kinakabahan po tuloy ako para kay Lola. Sana naman okay lang siya ngayon. Hindi ko na nga alam kung kumusta na ang lola mo. Pero kailangan mo siyang bantayan. Gagawin ko po yan, Mang Elmer. Maraming salamat po. Tinuruan ako ni Mang Elmer ng mga basic tips kung paano itaboy ang mangkukulam sa pamamagitan ng asin at dasal. Sakali man, magagamit ko ito kay Yani. Hindi ako papayag na basta niya na lang kaming kontrolin. Sa dagdag ko pang pagsisiyasat,
napag-alaman kong totoong client nila si Lola na nangakong magbibigay ng malaking share mula sa kumpanya. Ibig sabihin, lahat ng negosyo namin kasama na ang bakery, ang iba pang establishments ni Lola ay mababawasan ng kita dahil ilalagak ito sa opisina ni Yani. Talagang tuso ang lalaki at nagawa pa niyang pumatol sa matanda makakuha lang ng malaking halaga. Ilang araw pa ang lumipas, pinayagan na si Lola ng doktor na umuwi sa bahay. Kahit papano, natuwa ako kasi safe naman siya doon. Alam ko din na hindi basta-basta makakalapit sa kanya si Yani dahil bantay sarado ang buong kabahayan. Ayun nga lang, may napapansin akong kakaiba kay Lola. Madalas siyang tahimik, hindi niya ako kinakausap. Kung magsasalita man siya, wala naman sa wisyo. Kung ano-ano na lang ang maisip niya. Lola, ayos ka lang po ba? Nag-aalala po ako sa inyo eh. Hindi ko naman po masabing naapektuhan ang ulo nyo nung nabagok kayo sa semento dahil wala namang damage na nakita sa CT scan nyo. Si Yani. Kawawa naman si Yani. Kawawa? Ha? Kung alam nyo lang po, Lola, hindi kawawa ang lalaking yun. Tsaka alam kong kampante siya ngayon dahil akala niya hindi ko papansinin ang ginawa niya. Diyan siya nagkakamali, Lola. Pinatignan ko ang CCTV sa mga gwardya at may matibay akong ebidensya na siya ang nagtulak sa inyo. Sa katunayan, nakablatter na siya sa records ng pulis. Huwag mong awahin si Yani. Kawawa naman siya. Kaibigan siya eh. La, utang na loob. Hindi po natin kaibigan si Yani. Sa katunayan yan, kailangan nating mag-ingat sa kanya. Hindi tayo magtitiwala sa kanya, okay? Papuntahin mo rito si Yani. Kawawa naman siya. Sige na, kawawa naman si Yani. Napakunot ang noo ko nang marinig ang sinabi niya. Wala nga sa tamang pag-iisip ang lola ko. Tuloy, kailangan kong magpatawag ng psychiatrist para matignan ang lagay niya. Ayon sa doktor, nagkaroon lang siya ng trauma at stress. Tatawa tapos iiyak. Mamaya naman magagalit. Tungkol sa binabanggit ng lola ko na kawawa raw si Yani, baka may naging pagtatalo sa pagitan nila ng lalaki bago naganap ang disgrasya. Ipinaalam ko kay Mang Elmer ang mga nalaman ko. Awang-awa naman siya kay Lola Magda. Nagsagawa siya ng ilang orasyon at pagtatawas na magpoprotekta kay Lola laban kay Yani. Malakas raw ang kutob niya na kinokontrol ng lalaki ang utak ni Lola. Sabi na nga ba, may ginagawa ngang hindi mabuti si Yani sa lola mo. Kinokontrol niya sa pamamagitan ng pagbulong sa bungo. Nakakainis na ang lalaking yan. Hindi naman kami ang personal na may kasalanan sa pagkamatay ng papa niya eh. Bakit sa amin siya naniningil? Sabi naman ni Lola, hindi sila nagkulang sa pag-alalay sa ama niya nung nabubuhay pa ang lalaki. Ganyan talaga ang buhay, Iya. Medyo hindi patas. Alam mo na, kung minsan kung sino pa ang mabuti at palaging nakahandang tumulong sa kapwa, sila pa ang napapasama. May mga tao po talagang immune sa kahihiyan dahil gumagawa sila ng mga bagay na kahit ikasakit ng kapwa, sige pa rin. Hayaan mo na. Ang mahalaga, alam at kilala natin kung sino ang ating kalaban. Hindi na tayo mangangapa sa dilim kasi abala pa tayo sa pag-iisip kung sino ba mga taong may galit sa atin. Dahil sa naging kakaibang kilos ni Lola, ni-request ng psychiatrist na sa ospital na muna maglagi si Lola para daw mamonitor ang kanyang kalagayan. Hindi naman naging problema sa akin ang bagay na yon dahil palagi kaming dinadalaw ni Mang Elmer na sa mga sandaling yon na pagtanto ko ngang may pagtatangi sa aking lola. Kitang-kita ko naman sa mga kilos niya eh. Kumusta na ang lola mo? Maayos na ba siyang kausap? May dala nga pala akong puto maya. Luto ng pamangkin ko. Sana magustuhan yun ang lola mo. Naku, masarap po yan kapag nilagyan ng tsokolate. Magandang kapares. Maraming salamat po, Mang Elmer. Walang anuman, Iya. Halina po kayo. Puntahan na natin si Lola sa silid niya. Gising naman po siya eh. Ayun nga lang, hindi ko pa makausap ng matino. Nauna nga akong maglakad papunta sa kwarto na inookupahan ni Lola. Naabutan ko siyang nagwawala na para bang may kaaway pero mag-isa lang naman siya. Lola, ano pong nangyari? Bakit kayo nagagalit? Sino bang kaaway niyo? Ang apo kong si Sol ang kaaway ko. Ayaw niya akong dalhin kay Yani. Mahal ko si Yani. Magpapakasal na kami. Lola, itigil niyo na po ang kahibangan niyo kay Yani. Manluloko siya.
Hindi! Nangako siya sa akin eh. Ako ang nag-iisang mahal ni Yani. Ano ba? Bitiwan mo ako! Alam kong wala kayo sa maayos na pag-iisip ngayon, Lola. Pero sana wag mong kalilimutan kung sino ang tunay mong kalaban at kakampi. Hindi sumagot si Lola sa aking sinabi. Sa halip, umiyak siya at nagtututuro sa kanyang likuran. Ilang beses pa akong lumingon, kaso lang wala naman akong nakita. Masakit mang isipin, pero tila ba isang baliw si Lola kung umasta. Muli kong kinonsulta si Mang Elmer. Tinanong ko sa kanya kung ano ba ang dapat naming gawin para hindi naguluhin ni Yani ang abuela ko. Mabuti na lang hindi pa nakakaalis ang matanda nang dumating ako sa bahay nila. Hoy, tama-tama ang dating mo, Iha. Nagawan ko na ng pangontra ang lola mo. Isuot mo lang to sa bracelet niya. Huwag na huwag mong tatanggalin. Malaking tulong po ito, Mang Elmer. Maraming salamat po. Sana nga mabawasan kahit papano ang mga sumpang iginawad ni Yani sa lola ko. Sigurado yan. Malakas at matibay ang epekto ng mga halamang gamot na nilagay ko sa bawat beads na nakakabit sa bracelet. Sobrang nag-aalala po kasi ako sa kanya eh. Hindi siya pwedeng magkasakit, Mang Elmer. Lalo na ngayon na kung ano-ano na lang ang naiisip ni Yani para saktan kami. Gusto mo bang subukan nating tawasin ang lola mo? Posible po ba? Oo naman. Halika sa kusina. Sumunod ako sa kanya papunta sa kusina. Kumuha siya ng isang tipak ng tawas at luya. Nilagay ito sa isang dahon ng saging at saka binalot sa tela at dinikdik hanggang sa madurog at mahalo ang tawas at luya. Kumuha siya ng panggatong at sinindihan. Nang maglagablab na ang apoy sa ibabaw, ipinatong ni Mang Elmer ang tela sa nagbabagang apoy. Nasunog ang tela pero naiwan ang dahon na bahagya lang ng itim dahil mamasa-masa ang katas ng luya. Nang sa tingin niya ay natunaw na ang tawas, muli niya itong kinuha at niladlad sa mesa. Maniwala kayo o sa hindi, Miss Winnie, pero ang dinikdik na luya at tawas ay korting tao, korting lalaki. Diyos ko, Mang Elmer, paano niyo po nagawa yan? Yan ang nakikita sa pagtatawas ko. Tao ang may kagagawa ng nangyayari sa lola mo ngayon. Ibig sabihin, si Yani nga yan? Posible. Kaya maging maingat na lang tayo sa bawat galaw natin. Tatandaan ko po, Mang Elmer. Mabuti na rin tong alam ko na kung paano depensa ng sarili namin sa pamamagitan ng mga pangontra. Paano po? Sasama din po ba kayo sa akin sa ospital? Oo, yeah. Sasama ko para madalaw ko ang lola mo. Alam nyo, Mang Elmer, may napapansin po ako. Bakit? Ano yun? Anong napapansin mo? Kayo po napapansin ko na parang ingat na ingat kayo kay Lola. May gusto po ba kayo sa kanya? Eh, paano kapag nagtapat ako sa'yo na meron nga? Okay lang ba sa'yo? Mang Elmer, kilala ko po kayo. Alam kong mabuti kayong tao. Kaya bakit naman hindi? Isa pa, alam ko naman pong mamahalin niyo ang lola ko, kagaya ng pagmamahal ng lolo ko sa kanya. Nginitian ko si Mang Elmer at alam ko sa pagtutulungan namin yun, magiging okay din ang lahat. Pagdating namin ni Mang Elmer sa ospital, uminit ang ulo ko nang madatnan si Yani sa kwarto ni Lola. Nakaabang doon ng lalaki at may dala siyang sa tingin ko mga papeles. Umiiyak naman ng mga sandaling yon si Lola Magda pero kakaiba na akong magsalita. Tila ba nanumbalik na siya sa dati. Ngumisi si Yani. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita dito? Umalis ka na, hayop na scammer! Walang yaka, nagmana ka sa ama mong baliw. Baka akala mo, nakakalimutan ko nang may atraso ka sa amin. Ha, nagkakamali ka. Hindi ako papayag na basta ka nalang maging masaya pagkatapos ng ginawa mo sa lola ko. Baby, kumalma ka. Wala naman akong ibang sadya sa'yo kundi ang kunin ng nararapat sa akin. Eh pasalamat ka nga at may pakialam pa ako sa inyo. Hindi naman lahat kukunin ko eh. Sa laki ng atraso ng mga lolo at lola mo sa akin, siguro nga dapat buong buhay nyo maging kapalit nito eh. Demonyo ka talaga! Walang yaka! Ipakukulong kita! Basahin mo na muna kasi ang dala kong papeles para naman makita mo kung kanino iiwan ng lola mo lahat ng pag-aari niya kapag namatay na siya. Malakas ko siyang sinampal pagkatapos niyang magsalita. Hindi ako papayag na basta na lang siyang mang-agaw ng ari-ari ang hindi sa kanya. Matagal naming pinaghirapan ang lahat ng meron kami ngayon, pati na ang pagpapalago ng negosyo. Humalakhak lang si Yani nang makita ang matinding galit sa aking muka.
Bali walang dinampot niya ang papeles at inilapag sa mesa kung saan kitang-kita ko ang nilalaman ng papel. Napansin kong may gustong sabihin si Lola Magda pero sa pagkakataong yun parang hindi siya makapagsalita. Nakanganga lang siya na animo na stroke. Lola, ano pong nangyayari sa inyo? Lola? Ikaw, Yani, anong ginawa mo sa lola ko? Napakahayop mo talaga kahit kailan. Wala ka na magagawa, baby. Ako na magiging tagapagmana ng lola mo. Alam mo kasi, ang bala ko lang sana, gawin siyang asawa. Kaso lang, sabihin ko sa kanya mga bagay-bagay, naisip kong wag na lang ituloy yung binabala ko. Kasi nga naman, nakakadiri siya. Nakakadiri? Hindi ba? Lahat naman ng marurumi kinakain mo? Alam ko na ang sikreto mo, Yani. Pinaimbestigahan kita. Isa kang mangkukulam, hayop ka. Ilang tao na bang niloko mo para makapanglamang ka ng kapwa? Hindi lang kami ang nabiktima mo. Baby, nasa diskarte lang yan. Huwag mo akong tawaging baby. Alam mo, hindi naman ako madamot eh. Kung gusto mo, pakasalan mo ko. Para hati tayo sa meron ako. Kahit kailan hindi ako pakakasal sa'yo. Nagsisisi ako na nakilala kita. Manloloko ka. Ngumisi si Yani sa akin tsaka umusal ng mga katagang hindi ko maintindihan. Alam kong nilagyan niya ako ng orasyon. Binalaan na kasi ko noon ni Mang Elmer. Pero ng mga sandaling yun, bago pa niya magawang ulit-ulitin sa akin ng mga kataga, humarang na ang kaibigan kong albularyo at sinangga ang mga narinig niyang kataga. Dito ka sa likod ko, Iya. Ang mga kampo ng dilim na kagaya ni Yani, hindi dapat kinakausap o kinakasundo man lang. Kapag napatitig ka sa kanyang mga mata, pwede kang sumailalim sa kanyang hipnotismo. Ano po ang gagawin niyo, Mang Elmer? Ibabalik ko sa kanya ang orasyon. Bakit? Akala niyo ba natatakot ako sa kakayahang meron kayo? Diyan kayo nagkakamali. Hindi ako magpapatalo dahil malakas ang orasyon na minana ko mula sa nanay ko. Ito na ang pumuprotekta sa akin simula pa nun. Wala akong pakialam, lalaki. Hindi ka pa naipapanganak. Nakikipaglaban na ako sa mga alagad ng dilim na kagaya mo. Ah, ganon ah? Umusal muli si Yani ng isang orasyon. Ewan ko ba, Miss Winnie, masamang-masama ang pakiramdam ko nang marinig ko ang mga inusal niya. Parang hindi na tinatanggal ng sistema ko ang bawat kataga. Masakit sa ulo, nakakahilo, at higit sa lahat, tila ba hindi ko kayang manatiling gising. Napahawak ako sa pader para wag akong tuluyang matumba. Si Yani patuloy sa pagsasalita. Para mawala saglit sa kanila ang aking atensyon, nilapitan ko si Lola. Hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Alam kong sa mga sandaling yon, mabigat na ang kanyang nararamdaman kaso lang hindi siya makapagsalita. Sinubukan kong tignan ang kanyang bibig pero normal lang naman ang lahat. Muli kong binalingan si Yani. Sumiklab ang galit sa buo kong pagkatao. Oh, bakit masama ang tingin mo sa akin, baby? Hindi mo ba matanggap na walang epekto sa akin ang orasyong pangontra ng kaibigan mong albularyo? Hindi niyo ako matatalo at pasensya na lang tayo sa bagay na yon. Tama ka, hindi ka nga namin matatalo kasi tuso ka at inuuna mo pang mag-orasyon kaysa harapin ang atraso mo sa amin. Pero wag mong sasabihing mali ako kapag nanatili ka pa rin nakatayo dyan nang hindi ka natatamaan ito. Umigkas ang kamao ko at direktang tumama sa mukha ni Yani. Saglit lang nananlaki ang kanyang mga mata pero kalaunan bumagsak din at nawalan ng malay. Noon na ako nagpatawag ng gwardya. Kailangan naming ipakulong ang lalaki dahil may ebidensya naman ako na siya ang nagtulak kay Lola sa hagdan. Hindi ko akalaing malakas ka palang sumuntok, Iya. Yun na nga po, Mang Elmer. Hindi ko na matiis na hindi siya suntukin. Parang pinagtatawanan lang niya ako kapag nagpapakita ako ng kahinaan sa kanya. Tsaka ano po bang mangyayari, Mang Elmer? Bakit parang hindi naman yata siya tinabla ng orasyon niyo? Mukhang may suot din siyang pangontra. At kailangan nating kunin ang mga yon. Bago pa man dumating ang mga pulis, kinapkapan namin ang lalaki. May ilang nakuha si Mang Elmer na aniya, mga bagay na humahadlang sa kanyang orasyon para tabla ng lalaki. Wala siyang tinira at sinunog pa niya yun sa labas. Pagdating ng mga gwardya at may kasamang pulis, kinuha nila si Yani na kay sama ng tingin sa akin at dinala na sa presinto. Si Lola naman, napansin ko bumubulong.
Nilapitan ko siya at kinumusta. Lola, okay lang po ba kayo? Pasensya na kung kailangan kitang iwan dito kanina ha. Hindi ko tuloy napigilan si Yani na pumasok dito sa kwarto. Hindi ko din kasi na-inform ang mga nurse na huwag papapasukin si Yani eh. Hindi ko naman alam na pupunta siya dito. Apo, ang papeles. Hindi ako pumirma sa papeles. Lola, nakakapagsalita ka na? Salamat naman po sa Panginoon. Ano po bang nangyari sa inyo? Si Yani, siya ang may gawa ng lahat ng ito, Apo. Alam ko po yun, Lola. Sinubukan kanyang kontrolin. Isa siyang mangkukulam, hindi ba? Marami siyang kakayahan maliban sa mga nakikita natin. Magpatawag ka na ng abogado. Sigurado ako na hindi ako pumirma sa papeles. Kaya papanong may nakasulat na pirma ko dyan? Lola, kumalma ka, okay? Huwag kang basta maniniwala sa mga nakikita mo. Alam natin na magaling manlinlang si Yani. Magpapatawag ako ng abogado. Magpapatawag din ako ng pulis. Ipapacheck namin ang pirma mo kung paano niya ginawa yan. Kung mapapatunayan na may ginawa siyang mali, patong-patong na ang magiging kaso niya. Iha, sigurado naman talaga ako na hindi ako pumirma doon. Parang awa mo na. Bawiin mo ang kumpanya. Huwag mong ibibigay sa kanya. Ako na po ang bahala rito, Lola. Ang mabuti pa magpahinga na po muna kayo, ha? Kakausapin ko lang po ang doktor. Kasalanan ko ito, Iha. Kung hindi ko naisipang maghanap ng taong papalit sa lolo mo, hindi ako magkakanda malas-malas ng ganito. Lola, nangyari na po yun. Huwag niyo na pong alalahanin pa. Hindi naman natin ginustong mga bagay na ito eh. Ako man ay nasasaktan, pero kailangan kong maging malakas para sa inyo. At saka sana, maging malakas din kayo para sa akin. Malungkot na tumango si Lola. Alam kong marami siyang takot at pagsisisi para sa nangyayari sa amin ngayon. Pero hindi kami dapat na magpatalo kay Yani. Isa lang siya, 3 naman kami. Ako, si Lola at si Mang Elmer. Pagkatapos ko siyang iwanan, sa doktor ako dumiretso. Okay na daw si Lola para iuwi sa bahay. May mga maintenance lang na kailangang inumin para hindi na matrigger ang nararamdaman niya sa ulo at katawan. Naabutan ko pa sila ni Mang Elmer na nag-uusap. Napangiti ako. Hindi ko nga po lolo si Mang Elmer pero nakikita ko ang kabutihan ng pagkatao niya. Hindi kailangan ni Lola ang gwapo at mas bata sa kanya para patunayang may nagmamahal pa sa kanya. Mukhang nagkakasundo kayo ah. May ibinigay na bracelet si Elmer sa akin, Apo. Huwag ko raw huhubarin para hindi ako madiktahan ni Yani gamit ang kakayahan niya bilang mangkukulam. Ay, kasalanan ko talaga ang lahat ng ito eh. Kung hindi ko lang sana hinayaan si Yani na makapasok muli sa buhay natin, siguro maayos pa tayo ngayon at wala sanang gulo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Lola. Hindi naman natin alam na may balak pala siyang ganun sa atin eh. Tsaka nandito po ako. Kakampi niyo ako, Lola. Lalabanan natin kung anumang kademonyohang meron si Yani. Tama ang apo mo, Magda. Kaya magtiwala tayo sa kanya. Sa talino at tapang na taglay ng apo mo, sigurado kung hindi nila kayo magagapi. Siya nga po pala, Lola. Maghanda na po kayo at ang sabi ng doktor, pwede na raw po kayong umuwi. Sa bahay na lang po tayo magpapagaling. Pagdating nga namin sa bahay, kinausap ko ang police investigator na may hawak ng kaso ni Yani. Ang sabi niya, halos kalahati na raw ng pera ng pamilya namin ang nakuha ni Yani at nailipat sa kanyang account. Kaso lang, hindi naman totoong pirma ni Lola ang nakalagda sa papeles kaya maging ang mga kasabwat ni Yani kailangan ding maimbitahan sa presinto para mahinga ng statement. Malakas ang ebidensya namin kaya nagawa siyang wag palabasin sa presinto. Sa katunayan, dinalaw ko siya sa kulungan matapos akong kausapin ng investigador. Kay laki ng naging ngisi niya sa akin nang makita niya ako sa police station, ni hindi makikita sa mukha ni Yani ang pagkaalarma. Aba, nagawa mo pa akong dalawin dito, baby. Ano, pakakawala mo na ba ako? Manigas ka, Yani. Hindi ako papayag na makalabas ka pa sa kulungan. Salot ka sa buhay namin ng lola ko. Paano naman ako naging salot? Hindi mo ba alam na ako na ang may-ari ng halos lahat ng ari-arian nyo? Huwag ka nang umasa, Yani. Diyan ka nagkakamali. Alam mo bang peke ang pirmang nilagay mo sa papeles? Kaya huwag ka nang umasang may mapapakinabangan ka pa dahil lahat ng pinaghirapan mo mawawala na.
Nanlisik ang mga mata ni Yani at bigla na lang naging bayolente. Tila ba may nasabi akong hindi niya nagustuhan. Nagwala siya sa loob ng rehas at animo hayop na nagpupumiglas sa pagnanais na makapanakit sa akin. Hindi totoo yan! Nagtagumpay akong makuha lahat. Alam kong tao na kayo. Huwag nyo nang asahan pa na magiging maayos ang buhay nyo dahil mahirap na lang kayo. Hindi ko alam kung magsisisiba ako na ipinakulong kita rito. Dapat yata sa mental kita dinala eh. Sa mental ka nararapat kasi may sayad ka. Sige lang. Masaya ka ngayon kasi nandito ako. Pero hintayin nyo ang paglabas ko. Tandaan mo, Sol. Ikaw ang uunahin ko. Eh di unahin mo. Sigaw ko sabay talikod sa kanya. Nag-iwan ako ng instruction sa mga pulis na kahit anong mangyari, wag na wag nilang pakakawalan si Yani. Kinagabihan, nagpapaantok na lang ako nang makaramdam ako ng matinding sama ng pakiramdam. Bumangon ako at sinubukan kong pumunta sa banyo para sumuka. Pakiramdam ko kasi naninikip ang lalamunan ko. Ilang sandali lang, nagtaka ako nang makarinig ng mga ingay sa labas ng bahay. Kahit nanghihina, pinilit kong makalabas nang makita ko naman ang bakuran. Nanlaki ang mga mata ko at namutla nang makita ko si Yani may hawak na manika, umuusal ng hindi maintindihang lengguwahe at tinutusok-tusok ang manika gamit ang hawak niyang karayom. Sabi ko naman sa'yo, Sol. Hindi mo ako matatakasan. Naipakulong mo nga ako pero ang karamdamang ibibigay ko sa'yo, walang katapusan. Hindi ako natatakot sa'yo, Yani. Kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Ah, talaga? Kung hindi ako magtatagumpay, bakit parang kinakabahan ka? Siguro naiisip mong may kakayahan ako, no? Tatawag ako ng pulis. Tumawag ka nang ikaw naman ang madala nila sa mental. Iisipin nilang may sayad ka sa utak. Dahil kahit magtawag ka pa ngayon, hindi nila ako makikita rito. Umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang kanyang halakhak. Para bang nang aasar, parang gusto akong kutsain. Mabuti na lang lumapit si Lola Magda. Nakita niya rin si Yani sa labas kaya dinuro niya ang lalaki. Hayop ka, Yani! Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin! Balang araw, ikaw naman ang magdurusa! Tignan natin! Lola, tulungan niyo po ako. Masusuka na naman yata ako. Ha, bakit apo? Ano bang nararamdaman mo? Halika dito tayo. Kailangan mong magpahinga. Teka, tatawagan ko si Elmer. Tingin ko kasi mas epektibo ang mga halamang gamot niya eh. Para pong may gustong lumabas sa lalamunan ko. Dumuwal nga ako at pilit na nilabas ang kung anong bumabara sa lalamunan ko. Noong una, nanlalaki pa ang mga mata ko sa pagpupumilit na maisuka ito. Pero kalaunan, may sinuka na nga akong malapot na laway pero puro bulalang naman na animo sabon. Sa tuwing lumalabas ang mga yun sa bibig ko, para silang hinihipan na lumulobo at lumulutang sa ere. Diring-diri na nga ako ng mga sandaling yun. Pero buti na lang, dumating na si Mang Elmer. Nagsagawa siya ng pagtatawas at pinainom ako ng langis na tawag niya ay himag. Gumagaan ang pakiramdam ko kahit papaano. Nawala ang sakit ng lalamunan ko at hindi na ako nagsusuka. Ipahinga mo na muna ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Ang ginawa ni Yani sa'yo ay kontrol lang sa isipan. Kaya niya magpalipad hangin at magbigay ng ideya ng isang sakit na hindi mo maiwasang palaging alalahanin. Kaya oras na maapektuhan nun ng laman ng isip mo, ikakalat ito sa katawan mo. Kumbaga, kapag inisip mong may sakit ka, ay talagang magkakasakit ka. Hindi ko po alam na ganun palang nangyayari sa akin. Wala akong ideya. Yeah, hindi naman nagbibigay ng babala ang mga mangkukulam. Ang kasiyahan lang nila, mang-asar at manakot. Pero huwag kang papaapekto sa kanila. Huwag ka din mag-alala at lalabanan natin ang kahit na anuman ang balak niyang masama laban sa iyo. Maraming salamat po, Mang Elmer. Malaking tulong po sa amin na magamot niyo gamit ang kaalaman bilang albularyo. Kaya sana, hayaan niyo po ako makabawi sa inyo. Pasensya na, pero hindi ako nagpapabayad sa mga tulong na binibigay ko sa iyo. Kasiyahan ko rin na makapanggamot. Kaya huwag mo nang isipin yun, ha? At saka ginagawa ko talaga to para sa inyo.
Akala ko po talaga tuluyan na ako mapapahamak eh. Hindi ko akalaing kaya palang gumamit ng mahika ni Yani kahit nasa kulungan na siya, na kaya niya kaming saktan. Siguro may natutunan siya tungkol sa pangungulam na hindi na natin maalis sa kanyang isipan. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya kong ibalik sa kanya ang lahat ng karamdaman na binigay niya sa iyo. Paano naman po, Mang Elmer? Kailangan natin makuha ang ginagamit niya sa pangkulam. Kailangan na itong mailibing para hindi niya na makuha pang muli. Tama po kayo, Mang Elmer. Mukhang kailangan ngang mabawi ang nasabing bungo. Kawawa naman ang may-ari nun. Talagang pinagkatuwaan niya para gamitin sa kalokohan, para lang sa pera. Sana talaga mabulok na siya sa kulungan. Galit kong sambit. Yun naman talaga ang gusto ko eh. Ang wag nang makalabas ng bilangguan si Yani. Kaso lang gusto kong manlumo nang ibinalita sa akin ng tumawag na pulis na nakalabas daw ng kulungan si Yani dahil may kung sinong nagpiyansa sa kanya. Huli na nang malaman namin na may abogado pala ang loko at siyang inutusan niya para asikasuhin ang kaso niya para pansamantalang makalaya. Tinawagan ko naman ang gwardya na nakabantay sa tinutuluyan niya at nalaman kong hindi pa nakakauwi ang binata. Nagpaalam ako kay Lola kinabukasan at nagpa siyang pumunta sa bahay niya para kunin ang mga gamit niya sa pangkukulam. Lola, wag na wag po kayong magpapapasok dito nang hindi niyo kakilala ha? Pero apo, baka mapahamak ka. Huwag ka nang bumalik doon. Kung gusto mo, ipakuha mo na lang sa mga pulis ang mga bagay na kailangan mong kunin doon. Lola, hindi pwede. Sabi ni Mang Elmer, dapat ako ang kumuha. Tsaka wag po kayong mag-alala. Nakahingi na ako ng permiso na kunin ang mahalagang gamit sa loob. Sigurado ka ba, iha? Nag-aalala talaga ako ng husto sa'yo eh. Baka mapahamak ka. Magpasama ka na lang sa mga pulis kung talagang kailangan mong magpunta ron. Sige po, Lola. Ako na pong bahala doon. Huwag po kayong mag-alala. Basta huwag niyo pong kalilimutan ng maintenance niyong gamot, ha? Oo, apo. Iinom ako mamaya. Tumango ako at humalik sa pisngi ni Lola. Sa mga panahong ganito, kailangan ko talaga siyang paalalahanan at baka ma-stress na naman. Hindi pwedeng bumalik siya sa pagkakakonfine, lalo na ngayon dahil baka mas magbigay pa ito kay Lola Magda ng tiyak na kapahamakan. Kasama ang isang pulis, pumasok kami sa loob ng tinutuluyan ni Yani. Tahimik at mukhang hindi pa talaga nakakabalik doon ang lalaki. Dahan-dahan akong tumungo sa kanyang kwarto. Ang sabi sa akin ng mga pulis, wala akong gagalawin na kahit ano pero pinagpaalam ko sa kanya na may kukunin lang akong gamit ko. Hindi ko na sinabi na kailangan kong kunin ng bungo at baka maimbitahan pa ako sa presinto. Baka sabihin na may pinatay na kami noon pa at baka yun ang tinatago naming sikreto ng lalaki noong magkasintahan pa lamang kami. Mabuti na lang, nagawa kong kunin ng bungo at sinilid yun sa dala kong bag. Binalot ko yun ng maayos at nagmamadali kong kinuha ang itim na kandila. Ginagamit marahil ng lalaki para sindihan ang madilim niyang kwarto bago magsagawa ng ritual. Lalabas na lang sana ako nang may basta na lang humablot sa akin. Nang lumingon ako, bigla akong natakot. Si Yani. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Ang tapang mo din naman para pumunta dito sa bahay ko, ha? Yani, bitiwan mo ko! Huwag ka nang pumalagsul. Ikaw naman ang lumalapit sa akin eh. Gago ka pala eh! Hindi naman ikaw ang sadya ko rito! Galit akong nagpumigla sabay sigaw para humingi ng tulong. Gayon na lang ang pagtakbo ng kasama kong pulis palapit sa akin. Tinutukan niya ng baril si Yani, kaso lang nanlaban ng lalaki. Nag-agawan sila ng baril, kaya dali-dali akong lumabas at tumawag ng pulis. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng putok ng baril. Muli akong sumilip at nakitang may tama sa tagiliran si Yani. Mabuti na lang at hindi nagpadaig sa kanya ang kasama kong pulis. Kahit may tama din ang lalaki sa balikat na mabuti na lang at daplis lang. Hayop ka, Sol! Talagang gagawin mo lahat maging miserable lang ang buhay ko! Sa akala mo, masaya ka na sa ginagawa mo? Sige, ipagpatuloy mo yan! Pangako, hindi ako titigil hanggat hindi nakukuha sa inyo ang lahat! Wala ka nang magagawa, Yani. Pasensya na, pero kailangan kang makulong. Makakalabas pa rin ako! Huwag ka nang umasa. Sisiguraduhin ko din naman na hindi ka na makakalabas pa. Dadagdagan ko ang kaso mo. Sigaw ko sa kanya.
Sumegunda rin ang kasama kong pulis na siya man ay magsasampa ng kaso dahil sa ginawang pagbaril sa kanya ni Yani nang makipag-agawan ng armas sa kanya. Dahil sa ingay na nilikha namin, nagkaroon ng komosyon sa kalye na kinatitirikan ng bahay ni Yani. Marami ng kapitbahay ang gustong maging saksi, lalo na't may mangilan-ilan sa kanila na nakakita ng iba pang klaseng krimen na ginawa ni Yani. Dinala siya sa presinto kung saan naghihintay sina Lola Magda at Mang Elmer. Magkabilang sampal naman ang natanggap niya mula sa aking abuela. Hayop ka, Yani! Talagang gumawa ka pa ng paraan para mapahamak ang apo ko! Pagkatapos ng kabutihang ipinakita namin ng asawa ko sa ama mo, hindi ko nga alam kung bakit ako nagpaloko pa sa'yo. Kahit matanda na ako, alam kong may magmamahal pa rin sa akin kagaya ng pagmamahal na pinakita sa akin noon ng asawa ko. Talaga? At sino ba ang tinutukoy mo? Ang albularyong yan? Lolokohin ka lang yan. Wala nga magandang buhay kasama siya. Sino ba ang karapat-dapat? Ikaw? Alam mo, Yani, hindi bagay sa'yo ang pangalan mo. Hindi ka naman bayani eh. Ikaw nga ang panggulo sa buhay namin. Magbabayad kayo sa katrayduran nyo. Kami ba talaga ang traidor? Baka nakakalimutan mo, pinaglaruan mo kami, Yani. Gusto ko lang naman makuha para sa papa ko. Siya na naging katuwang ng lolo at lola mo noon. Pero dahil sa maliit na pagkakamali, pinakulong siya at nagkasakit, kaya siya namatay. Wala na kaming magagawa dyan. Hindi naging malinaw ang isipan mo nang magpasya kang saktan kami ng lola ko. Kaya magdusa ka. Mahinang sambit ko. Iniwan namin si Yani na noon ay nagsisisigaw at nagbabanta na babalikan kami. Iiling-iling ang mga pulis na nakarinig sa kanya dahil alam naman namin na wala siyang magagawa. Nadiskubre na namin ang lahat ng nalalaman niya, ano pang saysay kung gaganti siya. Pagdating namin sa bahay, inabot ko kay Mang Elmer ang kandila at bungo. Nagulat ako dahil napakarami palang papel na nakabilot at nakatago sa loob. Kita mo, Iya? Hindi lang ikaw at ang lola mo ang kinulam ni Yani. Marami pang iba, pati na ang mga magulang mo. Ang lolo mo. Siguro hindi si Yani ang naglagay niyon dito. Pero ang namayapa niyang ama. Ang problema lang, pati ang mga pangalan ninyo. Nilagyan niya ng mensahe na huwag hihintayin o mawawala ang sakit hanggat hindi niya nababawi ang kayamanan niyo. Buti na lang po talaga nariyan kayo, Mang Elmer. Kayo ang nagligtas sa amin ni Lola. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Iya, huwag kang magpasalamat sa akin. Sa Panginoon tayo magpasalamat. Siya ang nagligtas sa atin. Binigyan niya tayo ng gabay kaya alam kong kahit kailan, hindi tayo mapapahamak. Grabe lang talaga kasi kalalaking tao nangungulam. Napakasama ni Yani. Nagawa niyang umastang demonyo. Makuha lamang ang gusto niya. Tama lang na hayaan natin siyang makulong, La. Kapag nanatili kasi siyang malaya, baka gumawa pa siya ng hakbang para tuluyan na nga niya tayong mahulog sa kanyang palad. Hindi ako papayag na mamatay sa mga kamay niya. Gigil kong sambit na ikinatango naman nila. Sinunog ni Mang Elmer ang lahat ng binigay kong kagamitan sa pangkukulam. Habang naglalagablab ang mga gamit na unti-unti nang nilalamon ng apoy, umusal naman ng ritual si Mang Elmer para matanggalan ng kapangyarihan ng nasabing bungo. Nang maging abo naman ito, inilibing namin sa isang sementeryo at pinabless sa pare. Ang tagal kong nalungkot nang mawala ang mama at papa ko. Hindi ko akalaing ang papa rin pala ni Yani ang may kagagawan. Napakasama niya, sila ng anak niya. Ang mahalaga, nasunog na natin ang mga kagamitan niya. Hindi na nila kayo masasaktan pa. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Buti na lang nakagawa na kami ng aksyon bago pa man magtagumpay si Yani. Sayang lang din dahil muntik na akong magpakasal sa kanya, Miss Winnie. Dahil din sa nagawa niya, muntikan na akong mawala ng tiwala sa mga lalaki. Kaso, ipinakita sa amin ni Mang Elmer na hindi naman lahat masama at palaging may dalang kamalasan. Nagkahiyaan pa kayo, Mang Elmer. Alam ko naman po crush yung lola ko eh. Oo nga, Elmer. Tama naman ang apo ko. Tsaka huwag ka nang mag-alala. Crush din naman kita eh. Kaya huwag ka nang magpakipot pa. Matatanda na tayo. Hindi na usong pagpapakipot. Ano, magpapakasal ka ba sa akin o hindi? Kasi... Lola, nakakatawa ka naman. Crush po, hindi crush.
Tawanan kaming tatlo at tawa rin ang sagot na naging reaksyon ni Mang Elmer. Alam ko naman na nahihiya siya sa pinapakita ni Lola pero sigurado ko pareho silang magiging masaya. Ako man natutuwa para sa kanila. Ikinasal sila sa simbahan at namuhay ng masaya. Ako naman, inabala ko ang sarili ko sa pag-aasikaso ng mga negosyo ni Lola. Mas lalo ko pa itong pinalago. May mga nabigyan na rin ako ng trabaho na karamihan mga ulila na kagaya ko. Nawalan na ako ng balita kay Yani. Sa pagkakaalam ko, nabaliw na raw ng tuluyan ng lalaki at dinala sa mental hospital. Hindi na siya gumaling magpahanggang ngayon. Masakit isiping inubos niya ang oras niya sa pananakit sa kapwa kaysa i-enjoy ang buhay sa mga simpleng bagay. Hindi ko na rin pilit pang hinanap ang lalaki. Nag-move on na ako dahil hindi pa naman ganun kalalim ang pagkagusto ko sa kanya. Sa ngayon masaya po ako sa pagtatrabaho. Nag-iipon na rin po ako para makabili ng sariling kotse. Alam kong hindi lang ito ang magiging akin kapag nagsumikap pa ako sa buhay. Napagtanto kong walang maidudulot ng mabuti ang inggit sa kapwa. Kapahamakan at kamalasan lang ang idudulot nito sa ating buhay. Tatandaan natin na ang buhay hindi uusad sa sitwasyon kung saan puro negatibong bagay lang ang nakasalalay. Kailangan din nating makawala. Kailangan nating maging masaya. Tayo mismo ang susi para maging maligaya. Kayo ba, anong masasabi nyo? Dapat bang mainggit sa kapwa? Kasi kung ako ang tatanungin, ayos lang naman ang mainggit eh. Tao lang tayo. Pero gamitin natin yun sa tama. Mainggit tayo, tapos mas magsumikap. Hindi mainggit para umabuso ng kapwa ah. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Neta Castillo, kay Victor Domingsil, kay De Leon Gemma, kay Jing Villaran. Hello din po kay Samuel Gambao, kay Christopher Salonga, kay Christine De Leon at kay Sofia De Leon na magbe-birthday. Happy birthday sa'yo, Sofia! Shoutout din po sa Fuentes family, sa Gallardo family at sa Antonio family. Hello din po kay Sandy Faderogaya o kay Mommy Sandy, hello po. Kay MJJM Forever, kay Miss Dean at sa mga kasamahan niyang sina Kuya Loren, Devon at Epe. Hello po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Melody Soriano, kay Jeline Sapra, kay Monet Rivera, kay Jerlene Arbado, kay Phils Valdeabella, kay Maribeth Peldonan. Hello din po sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Belen Malbas, kay Ernesto Esparza, kay Kim Bara, kay Sir Kimpoy Feliciano, kay Lynn Mesa, kay Richelle Ann, kay Vivienne Baterbonia, kay Sweet Archan, kay Tootsie Roll, kay Febe Ranyada, kay Yusra April, kay Chloe Abalos, kay Ma'am Milrose Demate, kay Rida de la Cruz, kay Jay Landangan, kay Ma'am Maria Benitez, kay Ma'am Lydia Lopez at kay Ma'am Celia Tolentino. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload ha at wag din po ninyong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin ngayon ay maka 100k subscribers. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.